Facebook page ng Philippine Coast Guard na napasok ng hackers. Ating alamin kasama si Rear Admiral Armand Balilo, ang tagapagsalita ng Philippine Coast Guard. Rear Admiral, magandang tanghali po. Magandang tanghali, Ninya, at sa lahat po ng inyong mga taga-subaybay, magandang tanghali po. Kasama po natin si Congresswoman Attorney Migs Nograles ngayon. Sir, Attorney, magandang tanghali din po. kumusta na po ang inyong investigasyon sa pinakahuling cyber attack sa Facebook page ng Philippine Coast Guard? At na-regain niyo po ba yung control ng PCG Facebook page? Ninya, ongoing pa rin yung ating ginagawang investigation at actually hindi pa natin na ibabalik yung ating account. Ongoing po yung coordination natin sa DICT at sa PNP Cyberspace Division. At hopefully po ay may balik agad natin ito sa lalong madaling panahon. Base sa inyong initial assessment, may lead na po ba tayo kung sino ang posibleng gumawa nito? May nakita po ba kayong mga digital traces din po mula sa naunang investigasyon? Wala pa po tayong matibay na pinangahawakan kung sino ang maaaring gumawa nito. Kung hindi naman po kaila sa inyo, nauna po rito yung website ng Philippine Coast Guard na pinagtangkahan at pangalawa yung Twitter na ibalik din natin naman kagad. At pangatlo na nga po ito yung Facebook page ng Philippine Coast Guard. Sa ngayon po talagang hirap tayo na matukoy kung sino yung may control ng Facebook sa kasalukuyan. So noong Lunes po, nang nawalan po ng control ang PCG sa Facebook page nito, sa mga post po na inilagay ng hacker, sa tingin niyo po ba may mensaheng ipinararating o may ibig sabihin yung mga video clips na inilagay sa FB page ng PCG? Yun na nga rin po ang tinitignan namin pero so far puro movie clips naman itong mga inilalagay niya at pero may mga quotations. Pero sa tingin namin ay parang isang ordinaryong talagang nang-hack lang ito at napagtuunan lang po talaga yung Facebook page ng Philippine Coast Guard. Sa ganap po na ito, meron po bang na kompromisong confidential information or dokumento mula po sa cyber attack na to? At bukod pa po sa Facebook, kanino pa po ba kayo nakikipag-ugnayan tungkol sa insidenteng ito? So far wala naman pong nakompromisong mga documents dito sapagkat puro public post po ito for public information. At ang pinangambahan lang po natin dito ay mag-post po ng mga alanganin, malaswa at mga misinformation na baka makita ng mga nagpa-follow dito at akala nila Coast Guard na nag-post po nito. Marami po tayong coordination na ginagawa, primarily nga po sa DICT. Pati nga po US Embassy ay tumutulong sa atin para maayos natin itong Facebook page natin. Rear Admiral, ito na po ang pangatlong cyber attack sa Philippine Coast Guard. Sa tingin niyo po ba may kinalaman dito ang pagpapaigting ninyo ng pagbabantay dyan sa West Philippine Sea? Wala po tayong matibay na ebidensya para po magkaroon ng ganyang conclusion. At maganda po na hintayin natin yung investigation na ginagawa and hopefully ma-pinpoint natin kung sino talaga ang gumagawa nito sa Philippine Coast Guard. Rear Admiral, bago po ang inyong mensahe, ano po naman ngayon ang mga hakbang ng Philippine Coast Guard upang hindi na po maulit ang cyber attack na ito? Well, yung coordination natin sa DICT at chine-check din natin yung ating mga personnel at naglalagay din tayo ng iba pang parameters para po maprotektahan yung ating account. Alright, so hanggang ngayon hindi pa nila nakukuha, wala pa po sa control ninyo ang Facebook page na yan. Mensahe nyo na lang po sa ating mga kababayan. Well, dahil po wala pa po kaming may post doon sa Facebook, pwede pong tingnan ang mga activities ng Philippine Coast Guard doon po sa aming Twitter at sa iba pang platforms at maging po sa website. Kami naman po ay ginagawa namin ang lahat para maibalik namin ito para po maging aktibo ulit tayo sa public information ng lahat ng activities ng Philippine Coast Guard. Alright, maraming salamat po sa inyong oras, Rear Admiral Armand Balilo, ang tagapagsalita ng Philippine Coast Guard. Maraming salamat po.